pictures or track and day. Good morning mga par, welcome back to my channel again. So yun, natin si Inday. Today is Monday mga par, no? So natin si Inday sa baba, sa bus stop. Ano kaya to? Oh, tubig pala to. Drum dito, oh. Drum pa doon. Mga damo mga par. Check natin yung may snow pa rin, oh. Hindi pa rin natunaw yung snow dito sa gilid mga par. Ayan. Kasi ngayon mga par, no, feels like -3. So medyo malamig ng konti. May hangin din ng konti mga par. Pero ayos lang dahil kahit pa paano wala nang snow. Yan mga par, mayroon lang akong babasahin na isang nag-comment sa atin sa previous vlog natin, na kailangan natin bigyan ng linaw mga par, gawa ng video to mga par, at basahin tong comments niya, no. I-replyan ko na naman sa comments niya, pero gusto kong gawa ng video mga par para maging malinaw mga par, no? So disclaimer lang mga par, hindi tayo isang immigration consultant, no. Sabi natin dito mga para sarili nating karanasan, no, dahil tayo nag-consultant din, no. Kumuha rin tayo ng immigration consultant, no, alam nyo naman. At yun nga, gusto ko lang ipaliwanag din dahil nakakalito yung tanong niya rito mga par, no. So gusto kong gawa ng explanation, no, sa sarili ko, no. Ito ang ayon sa aking pagkakaintindi mga par, no. So dahil yun nga, may mga experience na rin tayo. Nagbasa rin naman tayo, nanood din naman tayo ng mga at nag-consultant din naman tayo. Kaya mayroon na tayong knowledge mga par. Pero ano to mga par, no? Kung kayo, may doubt kayo mga par, nag-aalangan kayo, no? Kung may doubt kayo mga par, no, kailangan nyo talaga magkonsulta sa isang immigration consultant, no? Or immigration lawyer para ma-assist kayo at para maipaliwanag sa inyo mga par, no? Doon lang po kayo sa mga license, no, para talaga may mailatag sa inyo, may paliwanag sa inyo kung anong mga proseso, kung anong ibig sabihin nito, no. So, mas magandang kumonsulta kayo mga par, no. Par Striker, no, lagi nagko-comment dito sa ating vlog. Par Striker, maraming salamat, no. Nag-comment siya doon sa mga par, doon sa ating previous vlog, no. Ang sabi niya mga par, no, hindi ba, sabi niya dito mga par, no, hindi ba automatic yung PGWP pag graduate ng Mrs. Mo par, pag nag-apply siya ng PGWP? Kasi ang alam ko automatic na yon for 3 years kung 2 years course ang kinuha niya. At dapat di ba kasama kayo na dependent sa PGWP niya at mabigyan ka ng LMIA or TWP, no? So tama naman yung sinabi niya mga par na automatic yung PGWP, no, basta yung school mo ay designated learning institution, no, or yung DLI na tinatawag, no. Katulad ng asawa ko sa Centennial, so DLI, no, yung school niya, no. So ano siya, pwede siya sa PGWP. Pero ngayon kasi mga par, yan, gaya nga sabi ko sa inyo, dapat magkonsulta kayo para malaman yun talaga. Dahil may mga program na ngayon na wala nang PGWP, tinanggalan, no? Pa pala mga par, no? Siyempre pagka yung mga gustong mag-aral dito sa Canada rin, no, siguraduhin yung DLI
yung school na papasukan ninyo, no? Sa asawa ko mga par, pag pumasok kayo doon sa website nila, may nakalagay yung program, nakalagay na rin doon mga par kung ano siya, eligible for PGWP, yung program na kukunin ninyo. So nakalagay na siya doon. So hindi na kayo malilito rin mga par, no? So nakalagay na siya doon kung may PGWP ba yung kukunin yung program, no? So maraming mga kailangan nyo malaman mga par kung nagbabala kayo na pumunta rito sa Canada as students, no? So yun, sabi nga ni Kabayan, yun nga, tama naman yun. May PGWP kami dahil yun nga sa ano namin, DLI naman yung school namin. Yun sinasabi niya kasing automatic. Yes, tama po na automatic. Meron kaming 3 years, inaasahan na 3 years mga par. At kasama kami lahat, no? Magkakasama kami pag nag-apply, kasama na rin ako doon, no? As dependents niya. Pero yun nga, i-apply pa yun mga par, and hindi pa rin yun sigurado na 3 years din yung makukuha ninyo dahil depende pa rin sa visa officer, no? Depende pa rin sa visa officer mga par kung ilan, kasi ano pa yan, kung ilan taon, no? So ang pinaka ano mga par is 3 years talaga, kasi 2 years program, 3 years PGW pa yung ibibigay. Pero syempre depende pa rin yan sa hawak, no? Yung visa officer na hawak sa inyong application, no? Kung ilan ibibigay nila, kasi anuhin pa naman yan, i-review pa naman yan mga par. So hanggat wala siyang binibigay, syempre hindi tayo nakakasigurado mga par. Kaya lagi kong sinasabi, sila talaga yung pinaka last na ano, may say sa ating mga application mga par, dahil i-apply mo sa kanila yan. At yun nga, sabi niya dapat, di ba, kasama kayo na dependent sa PGWP. Yes, tama po, no? PGWP niya at mabigyan ka ng LMIA or TWP. Ito po yung mali mga par, no? Ang PGWP po ay binibigay lang sa mga student, no, after nila graduate sa kanilang program, no? Ang LMIA naman po ay ano to labor market impact assessment, no? Ito yung mga kababayan natin na pumunta rito sa Canada na trabaho, no? Ang pinunta nila, no? Ang pathway nila. So galing silang Pilipinas, no? Meron silang employer dito na may LMIA, binigay sa kanila. Tapos in-apply yung LMIA, tsaka yung ikaw, no, sa IRCC, no, in-apply yan, giging work permit yan. So tsaka pupunta yung babayan natin dito, makakapasok sa rito, no, papasok sa employer na nagbigay ng LMIA sa kanya, no, at doon siya magtatrabaho. Kasi yung LMIA mga pare, close work permit, no. So kung sino yung nag-hire sa'yo, so doon ka lang magtatrabaho, may kontrata kayo mga par. Yun lang alam ko sa LMIA mga par, no, kasi tinitignan ko rin yan. So yun nga, kagaya ko nga mga par, no, na refuse na, no, kasi yung visa ko nga mga par is dependent, no. Pagpasok ni Mrs., nung na-approve siya, tapos nag-apply din ako, binigyan ako ni Canada ng spousal open work permit. So open work permit yung akin mga par. So kahit saan akong parte ng Canada, no, kahit anong trabaho pwede ako noon, no, dahil yun nga ang permit ay binigay sa akin, no. So magkaiba siya doon sa LMIA dahil yung LMIA ay close work permit mga par, no. So yun nga, kung kung sino nag-hire sa'yo, doon ka lang pwede magtrabaho at may specific contract kayo doon, may kontrata kayo kung ilang taon, no. So ang PGWP mga par na ibibigay sa amin after graduate ni Mrs., no, ay isang open work permit din to, no. So ito ay PGWP, meaning post graduation work permit, no. Isang open work permit din to mga par na ibibigay sa amin, dalawa, no. Kaya pwede na kami mag full time, dalawa, no. Pa rin dito kasi yung PGWP nga i-apply mo pa rin, no. Hindi ibig sabihin pagka-graduate mo mayroon ka na agad, no. I-apply mo pa rin siya at maghihintay ka pa ng resulta kung i-grant pa nila or hindi, no, kasi i-review pa nga yung mga documents mo mga par. Medyo familiar nga ako rito mga par, kasi lagi akong nagbabasa nga, no. Nabasa ko lagi, may mga groups tayong sinalihan, at isa pa ano tayo mga par, nag-consultant tayo, no. Simula pa nung bago kami pumasok rito, consultant na.
no? At saka ngayong nang nag-assist sa amin sa aming mga application ngayon, consultant din kami, no? Para makasigurado lang kasi nagbabasa ako mga par, no? Tinitignan ko, nagbasa ako doon sa Canada.ca. Pero syempre may doubt pa rin tayo dahil baka magkamali tayo, no? So para makasiguro, no, kami, kumuha kami ng immigration consultant. And naipaliwanag sa amin yung isa-isa, no? At pwede ka naman din magtanong doon mga par, no? Kung nalilito ka, tanungin mo sila, no? Pero syempre piliin nyo yung mga par, yung licensed immigration consultant mga par, no? Napaka-importante din yun na mga lisensyado yung kukunin ninyo mga par, para di ba? Hindi kayo hindi kayo ma-scam, no? Or ano bang niyan mga par, no? Kasi siyempre yung mga license mayroon yang kung sakaling magka-problema kayo, mayroon kayong babalikan mga par, at maaaring mailalaban ninyo, no? So ayan lang mga par, no? Maraming salamat kay Par Striker, no, na nag-comment sa previous vlog natin, no? At sana maliwanag, no, yung pagkaka-explain natin, no? At yun nga, kung may mga tanong kayo mga par, pwede kayo mag-comment dyan sa baba, no? Pero yun nga, disclaimer lang mga par, ito ay sariling karanasan na natin, no? At kailangan nyo pa rin gawin ang inyong parte, no? Kung gusto nyong pumunta sa Canada, kailangan nyo pa rin gawin ang inyong pagre-research mga par, no? Kung gusto nyo pumunta sa Canada, no? At kung nandito naman kayo sa Canada, no, kailangan nyo talaga magbasa, no? Para kahit papano may alam kayo, no? At syempre kung may extra budget kayo mga par, no, kailangan nyo talagang magkonsulta sa isang immigration consultant, no, para may paliwanag sa inyo mga par, mga bagay-bagay, no, patungkol sa mga legalities, no. Kasi syempre pagka hindi ka pa PR, no, katulad namin, so marami pang mga mga par, marami ka pang dapat malaman, no. Syempre alamin mo rin yung mga bawal, no. Baka nagawa mo na o baka nalabag mo na, no? Delikado rin yun dahil maapektuhan yung future application mo dyan, no? Kaya ayun, yun lang mga par, no? So maraming salamat, no, sa inyo at sa lahat ng lagi nakasuporta sa atin sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyo. Road to 2.3 na tayo mga par, no? Thank you po sa inyo at sa mga nanood at nag-congratulate sa akin sa mga previous vlog natin, yung balita na na-approve tayo as tourist, no? Maraming salamat po sa inyo, no? Shout out po sa inyong lahat, no? At ayun, siguro mga par, no, maglalakad-lakad muna ako, no, para ma-exercise tayo, no? Ginagawa ko to tuwing umaga. Salamat uli mga par. To God be all glory, and we'll see you in my next one. Bye.